Vice President Sara Duterte hindi na nakapagtimpi yung matagal niya nang kinikimkim sa kanyang dibdib na ayaw niyang ipaalam sa buong Pilipinas kahit na alam na natin kung ano ang gusto niyang mangyari, kung ano ang pakay niya, kung bakit nanggugulo siya, kung bakit puro paninira ang ginagawa niya kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kanya yung aming kakabsat and welcome back to my channel. Bago po natin pag-usapan yan, isang good news po muna tayo. Ayon sa Publicus Asia, bumaba sa 36% ang approval rating ni Vice President Sara Duterte sa second quarter ng 2025 mula sa 42% na naitala niya sa unang 3 buwan ng taon. From 42% during the first quarter, ngayon 36% na lang ang approval rating ni Sara Duterte. Habang tumaas naman sa 42%, ang noon ay 35% lang na disapproval rating sa kanya ng publiko. Tumaas yung disapproval rating. Bumaba ng 36% ang kanyang approval rating, tumaas din ang kanyang disapproval rating ng 42% mula sa 35% lang. Nako, sabi ko sa inyo bababa talaga ang approval rating ni Sara Duterte. At natural, kapag bumaba ang approval, tataas ang disapproval. Paano ba naman kasi hindi bababa ang approval rating nitong si Sara Duterte? Wala na siyang ginawa sa buhay niya ngayon kundi ang pumunta sa iba't ibang bansa para lang manira. Teka, wala na bang nakikinig kay Sara Duterte sa Pilipinas at kailangan pa niyang pumunta sa ibang bansa para lang manira? Akala ba niya may magagawa yung mga kababayan natin sa abroad para mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte? At ano nga ba yung kinikimkim na mga salita ni Sara Duterte na hindi niya maibulalas dati? Yan po ay ang mapalayas si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Di lumabas ang katotohanan, puro kapaninira na mali ang ginagawa ni President Bongbong Marcos sa pagpapalakad sa ating bansa, pero wala ka namang maipresentang solusyon sa mga problemang nakikita mo sa presidency ni President Bongbong Marcos. Di lumabas din ang katotohanan, gusto mo siyang mapalayas sa pwesto. At bakit? Para ikaw ang maupo. Kasi dati, nahihiya pa kayong aminin na kaya nyo gustong pabagsakin si President Bongbong Marcos ay para ikaw ang maupo. Since day one na kayo ay naninira sa gobyerno at kay President Bongbong, alam na po ng bawat isang Pilipino na ang hangad nyo lang ay ikaw ang maging presidente para lahat ng gusto mong gawin, magagawa ninyo. Babalik sa pwesto ang mga Duterte, kakalimutan lahat ng mga kaso ninyo, at baka sakaling mapalaya nyo si Digong sa ICC. Then ngayon, habang si President Bongbong Marcos ang presidente, tiklop kayo, wala kayong magagawa. Ang sabi ba naman niya sa isang rally niya sa ibang bansa, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sounds familiar? Talagang like father, like daughter. Kung ano ang sigaw ng tatay na may presidente tayong bangag. Ngayon, yan ang sinisigaw ni Sara Duterte. Adik na presidente. Paulit-ulit na lang yan. Gusto nilang itanim sa utak ng mga Pilipino na adik si President Bongbong Marcos mula pa nung nag-umpisa ang election period noong 2022. Yung tatay niya nagpakalat na ng intriga na meron tayong presidentiable na gumagamit ng cocaine. Meron tayong adik na presidentiable. Nagpatuloy yan hanggang sa nanalo si President Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, yun pa rin ang naratibo nila kahit wala silang maipakitang pruweba. Pero siyempre, yung mga didilis, yung mga DDS, paniwalang-paniwala na meron tayong adik na presidente. Pero yan lang ba ang sinasabi ni Sara Duterte? Pakinggan natin yung iba pang sinabi niya. Kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik
si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. O hindi ba? Gusto niya talagang mapatalsik si President Bongbong sa pwesto. Ang tanong, paano? Mapapatalsik niyo ba yan? Kahit napuntahan mo lahat ng bansa sa buong mundo at ganyan lang kakonti ang makikinig sa'yo, hindi mo pwedeng gawing worldwide people power yan. Kung dito nga, hindi kayo makagawa ng people power, aasa ka sa ibang bansa. Ano ang maitutulong na ating mga kababayan sa ibang bansa? Makinig man sila sa iyo, umayon man sila sa gusto mong mangyari na mapatalsik ang adik na presidente, ano ang susunod na hakbang? Doon nga sa dahig, yung mga kababayan natin mga Pilipino, nagmumukha ng utu-utu, nagmumukha ng mga baliw, sa kakasayaw, sa kakasigaw. May nagawa ba sila? Kaya itong ninangaw-ngaw ni Sara Duterte, wala pong kahihinatnan yan. Pero dun sa sinabi niya, yung daw galit nila. Teka muna, parang kayo lang ang may galit Mas matindi ang galit ng mas nakararaming Pilipino sa mga anomalya na ginawa ng Vice Presidente natin nung siya ay nakaupo pa sa DepEd at ngayon sa OVP. Sagutin niya muna lahat ng anomalyang yan. O baka naman talagang nauubusan na ng panahon si Sara Duterte. Kailangan niyang i-double up yung kanyang paninira dahil malapit na yung impeachment. Yan ay kung matutuloy. Dahil yung mga senador ni Duterte ay ginagawa ang lahat para hindi matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte. At kung sakaling magtagumpay sila na hindi matuloy ang impeachment trial, nandiyan pa yung ICC. At huwag nilang kakalimutan ang galit ng taong bayan. Kaya huwag lang yung galit ninyo, Sara Duterte, ang intindihin mo. Intindihin mo ang galit ng mas nakararaming Pilipino sa patuloy na paninira mo. O ngayon, nangangamoy inciting to sedition na ba itong mga sinasabi ni Sara Duterte? Isa pa sa kanyang sinabi, BBM admin, ICC, nagsabwatan versus Digong. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagkutsabahan ang Marcos administration at International Criminal Court laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sabwatan ang sinasabi ni Sara Duterte? Yang kaso ni Digong, matagal na yan. Si Sonny Trillanes pa ang nag-file niyan sa ICC. It was just a matter of time na mahuli si Rodrigo Duterte. Nagkataon sa panahon ni President Bongbong Marcos. Sabi ni Sara, alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun Pero ang nangyari, binigay siya ng administrasyon ni Marcos. Ginamit, nagkonsaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Ang ibig sabihin ni Sara, palitan daw exchange deal. Kailangan ng ICC ng kaso, so kinuha nila si Duterte. Kailangan naman daw palayasin si Duterte dahil talong-talo na daw ang kampo ni Bongbong Marcos sa politika. Kawawa naman si President Bongbong Marcos. Talong-talo ng kampo ni Sara Duterte. Kaya pala nakakulong na si Kibuloy. Nakakulong pa yung tatay niya. Hinahabol na si Roque. Nahuli na si Teves. Mai-impeach na si Sara. Darating pa yung warrant of arrest. Weak leader talaga yan si Bongbong Marcos. Nakipagkuntsaba. Sino ba ang nakikipagkuntsaba? Hindi ba kayo? Ano ba ang bulong-bulungan? Nagkuntsaba kayo ni former President Gloria Macapagal Arroyo para mawala sa pwesto si Bongbong Marcos dahil balak niyong ipa-impeach simula pa lang? Yan ang style ni Sara Duterte. Binabaliktad niya lahat. Yung gawain nila, kailangan baliktarin nila at palabasin sa taong bayan na sila ang argabyado, na sila ang biktima.
But if you will look closely, actually, hindi na kailangan closely. Kitang-kita po sa gawain nila. Sila nagkukuntsaba para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Kita nyo, umpisa pa lang, nagpakalat na si Rodrigo Duterte ng intriga na ang presidente natin ay bangag. O hindi ba, may times na pabago-bago ng statement si Rodrigo Duterte. Sasabihin niya, isisigaw niya, may presidente tayong bangag. After a few days, wala akong sinabing bangag si Bongbong Marcos. So, what else is new? Like father, like daughter. Ngayon, kahit na walang ebidensya si Sara Duterte, adik daw si President Bongbong Marcos. Wala nga kayong maipakitang ebidensya. Ano, yung peking polvoron video? Maliban dyan, ano pa? Yung daw USB ni Cathy Binag na hanggang ngayon, hindi niya maipakita? Ang ginagawa talaga ng grupo nitong si Sara Duterte ay magpakalat ng intriga. O ito naman mga kulang-kulang sa pag-iisip ng mga DDS, paniwalang-paniwala. Wala naman silang nakikitang pruweba na pinapakita ni Sara Duterte. Samantalang, yung tatay niya na aminadong mamamatay tao, yan po ay hindi marites, kundi galing mismo sa tatay niya. Makailang ulit nang sinabi na marami na siyang napatay, na matagal na siyang pumapatay, nag-uutos siya sa mga pulis niya para pumatay, meron siyang Davao Death Squad, ang daming insidente ng pagpatay. At ano pa ba ang pinakamalaking ebidensya doon? Yung EJK na inamin din ni Rodrigo Duterte na ang pinakamalaking kasalanan niya lang ay ang EJK. Tapos, sa simpleng chismis na adik si President Bongbong Marcos, galit na galit ang mga DDS. Alam nyo, kung totoo man na adik si President Bongbong Marcos, mas gugustuhin ko na ang adik na presidente kaysa isang mamamatay tao. Kaya ewan ko na lang sa mga DDS na to. Sinasamba nyo ang mga Duterte, tapos sabihin lang na adik si Bongbong Marcos na wala naman kayong pruweba, kundi yung pagsayaw-sayaw ni Harry Roque ng bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Sino ba ang mga mas mukhang bangag? Ang mga naniniwala na lang sa kasinungalingan ni Sara Duterte, yung kulang-kulang sa pag-iisip. Kaya ako nagtataka, lalo na sa mga kapwa ko Romano-Katoliko. Matapos mura-murahin ni Digong ang ating Panginoon, tawagin siyang stupid God, minura ng putang ina, kinalimutan nyo na ang pagiging Katoliko nyo para sambahin ang isang self-confessed murderer? Nasaan na ang pagiging Kristiyano at Katoliko ninyo? Tama nga, samahan nyo si Digong sa impyerno dahil yun naman ang gusto niya. Kung papipiliin daw siya, langit o impyerno, mas pipiliin niya ang impyerno at hihintayin niya kayong lahat sa impyerno kung saan ang presidente ay si Sara Duterte. Hindi kayo natakot para sa kaluluwa ninyo? Aminado na yung mag-ama na mas pipiliin ni Digong na pumunta ng impyerno at hihintayin kayong lahat doon at ang magiging presidente nyo, si Sara Duterte. Oy, tama, bagay kayong lahat doon. Sige, magpunta na kayo, magsiksikan kayo sa impyerno. So para sabihin, nagsabwatan daw si Bongbong Marcos at ang ICC? Hindi naman ICC ang humuli kay Digong, kundi ang Interpol kung saan tayo ay miyembro pa. Alam nyo kasi, very elementary itong mga procedure na to. Lahat ng ginawa ni President Bongbong Marcos nasa batas. Pero ang style ng mga Duterte, iti-twist nila. Dahil alam nila, twisted ang mga isipan ng mga DDS na madaling mga mapaniwala. Umaasa kayo na makakalabas si former president sa ICC? Ipagdasal nyo na lang na i-grant yung interim release. Kaya lang, bakit parang tumatagal yata? Nalalapit na yung September na hearing ni former president. Nandun pa rin siya at hindi pa nabibigyan ng interim release. Kahit na anong resolusyon ang gawin ni Bato, ni Bongo, ni Alan Peter Cayetano, ni Robin Padilla, hanggang salita lang yan. Binibigyan nyo ng false hope ang inyong mga taga-subaybay. While in reality, wala pong magagawa ang presidente natin. Dahil yan ay nasa international court lang. Hindi po yan tulad ng korte natin na nabibili, nababayaran, at yan po ay hindi marites. Dahil hindi ba, galing mismo sa Supreme Court na iniimbestigahan nila ang ibang mga judicial personnel dahil sa issue ng bayaran?
ng lakaran? Huling issue sa sinabi ni Sara Duterte. Kasi meron pa siyang patama kay PBBM. Nagpapanggap lang na mabuting leader. Inggit na inggit si Sara Duterte. Kitang-kita nyo po talaga, inggit ang namamayani kay Sara Duterte. Akala niya siguro, kayang-kaya niya ang ginagawa ni PBBM. Manood na lang kayo ng mga interview niya. Nako, kikilabutan kayo. Isipin nyo, paano kaya kung si Sara Duterte ang haharap kay Donald Trump or sa United Nations o sa ASEAN? Paano siya magsasalita? Magta-time first siya? Sasabihin niya na my undersecretary will answer the question? Ganun ba? Pwede ba yon? Kahihiyan lang ang ibibigay sa atin ni Sara Duterte kung sakaling, sa bagay wala pong kung sakali talaga pong hindi magiging presidente si Sara Duterte. Lalo na ngayon, pataas ng pataas ang disapproval rating niya. Bakit? Kagagawan na rin kasi niya Tapos ito ngayon, may patama siya. Nagpapanggap lang daw na mabuting leader. Nagpasaring si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasabing nagpapanggap lamang itong mabuti upang hindi maikumpara sa kanyang ama. Nako, sino ang nagpapanggap sa inyo? Hindi ba nung nasa Uniteam ka pa, para kang hindi makabasag pinggan? Dahil masyado kang demure, masyado kang mabait, pero nung hindi mo nakuha yung gusto mo, lumabas ang sungay mo at ang totoong kulay mo. Nakipagkuntsaba ka pa kay Amy Marcos. Talagang ang pinuntirya mo ay ang kapatid ng ating presidente. Kinuha mo ang loob. Akala ninyo, kayong dalawa mapapabagsak nyo si President Bongbong Marcos? Ang inggit at selos, wala kong kahinatnan yan. Hindi kayo magtatagumpay. Ikaw na gustong-gustong maging presidente, kaya lahat ng paninira ginagawa mo. At yung isa naman, inggit at selos sa kanyang kapatid at sa kanyang sister-in-law. Kaya lahat gagawin para lang pabagsakin si President Bongbong Marcos. Ngayon naman, sasabihin na nagpapanggap na mabait. Ang dami na nga paninirang ginawa nyo Nakitaan nyo bang nagalit sa inyo si President Bongbong? Hindi. Dahil alam niya, babalik at babalik sa inyo ang karma. Ikaw, nakanti ka lang ng konti, nagbanta ka na sa ating presidente. Tuloy ko, sa isinagawang rally sa harap ng ICC Detention Facility sa Dahig noong Sabado, July 19, nagpahayag si Duterte sa mga aligasyon tungkol sa Pangulo bilang isang weak leader. Sabi niya, at ito opinion ko lang, dahil marami talaga nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, nagkukunwari siya na mabait. Ay, totoo naman, mabait talaga si President Bongbong Marcos. Ikaw, ano ang masasabi sa'yo ng mas nakararaming Pilipino? Sabi pa niya, ang basa ko sa kanya, gusto niyong ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Aray ko, Amy Marcos, hindi ba nasaktan ang damdamin mo nung sinabi ng best friend mo na diktador ang tatay mo? Sa bagay sa ngayon, sa sitwasyon ni Amy Marcos, manhid na po yan. Hindi na yan tinatablan ng mga batikos na natatanggap niya. Pinili niyang maging tuta. Yan naman po ang naririnig ko na si Amy Marcos ay tuta ni Sara Duterte. Na kahit saan daw dalin-dalin ni Sara Duterte ay susunod sa kanya si Amy Marcos. Hindi ka na nahiya niyan, Amy Marcos? Hindi mo ba napapansin? Lahat ng panlalait ginawa na nila sa tatay mo. May ginawa ka man lang ba? Wala. So anong ibig sabihin nun? Nilulok mo na lahat ng kahihiyan para lang huwag magalit sa'yo si Digong at si Sara. Giniit din ni Sara Duterte kung paano sinasabi ni Marcos na wala umano itong issue sa kanya, ngunit ni minsan ay hindi sinuportahan ang kanyang mga programa at proyekto. Iyon. So, selos nga dahil hindi siya binibigyan ng halaga. Paano ba naman susuportahan ang mga ginagawa mo? Anong gusto mo? Suportahan ni President Bongbong Marcos yung katiwalian mo? Yung paggasta mo sa pera ng taong bayan? Binatikos din ng Vice Presidente ang Administrasyong Marcos na wala pa umano itong big ticket infrastructure project sa 3 taon na pagkapangulo nito. Ay nako, kailan pa bang ipaliwanag sa isang taong bulag-bulagan?
Dahil kahit na isiksik ninyo sa utak ni Sara Duterte ang mga ginagawa ni President Bongbong Marcos, sarado na po ang isip ni Sara. Para sa kanya, walang kwentang presidente si Bongbong Marcos. Bakit? Dahil gusto niya, siya ang mamuno. Kita nyo, tanggap niya na hindi weak leader si President Bongbong. Dahil sabi nga niya, marami daw ang nagsasabing weak leader si Bongbong. Ano ang sabi niya? Hindi siya weak leader. Nagkukunwari lang siyang babae. O ngayon, di tanggap ni Sara Duterte na hindi weak leader si PBBM dahil kahit na ano ang gawin niya at na mga alipores niya, hindi nila kayang pabagsakin si President Bongbong Marcos. So, kayo naman mga alipores niya o kayo mga senador ni Duterte, tulungan niyo naman si Sara Duterte. Hirap na siyang mag-gather ng iilang tao sa mga bansang pinupuntahan niya ni hindi siya pinapansin ng mga leaders ng mga bansang pinuntahan niya. Napansin niyo ba yon? Napansin niyo kung paano pinagkaguluhan si First Lady Lisa Marcos nung nagpunta siya sa Riyadh? Si Sara Duterte, ang dami ng pinuntahan ng mga bansa. Sinuportahan ba siya ng mga leaders, ng mga presidente, ng mga bansang pinuntahan niya? Hindi. Bakit? Dahil alam ng mga leaders ng mga bansang yan na ang pakay lang ni Sara Duterte ay para siraan ang sarili niyang bansa. So, sino ang susuporta sa isang taong ganyan? Kaya yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, here and abroad, magising kayo. Yan ang gusto nyong maging presidente. Walang mailatag na plataforma, walang ginawa kundi ang siraan ang present administration. Ngayon, lumabas na ang katotohanan na gusto niyang palayasin, patalsikin si President Bongbong Marcos, ang adik na presidente. Parang napakabusilak naman ang tatay niya. At lalo na si Sara Duterte, parang pagkalinis-linis ng kanyang pagkatao, ni wala siyang bahid ng korupsyon sa kanyang dugo. Ito ang gusto niyo maging presidente? Asa na lang kayo. Because Sara Duterte will never be president of the Philippines. Lalo na ngayon, hindi na siya nakatiis at sinabi na ang katotohanan kung ano ang gusto niya, ang ibagsak at patalsikin si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Bakit? Sino ang makikinabang kung sakaling magtagumpay silang patalsikin si President Bongbong Marcos? Itatanong pa ba naman yan? Kayo po, ano sa tingin ninyo? Inciting to sedition na ba itong ginagawa ni Sara Duterte? At ngayong out in the open na, ang gusto niya mangyaring patalsikin ang adik na presidenteng si Bongbong Marcos. Magtagumpay na kaya siya finally? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.